Isa sa mga malaking katanungan ng mga fans, bakit nga ba magkakaiba ang mga mukha ng ilang variants mula sa ibang universe gaya ng mga variants ni Spider-Man at Loki? Samantalang ang iba naman ay iisa ang mukha gaya ni Stephen Strange at Wanda Maximoff. O kaya yung isa pang variant ni Loki. Oo nga no? Ating talakayin ang iba't ibang nature ng mga variants na ito at ano nga ba ang pinaplano nila sa kanila kung tayo ay nasa multiverse saga. Matapos mailabas ang pelikulang Doctor Strange in the Multiverse of Madness sa Disney+, ipinaliwanag ng producer na si Richie Palmer kung bakit iisa ang mukha ng mga variants nila Doctor Strange at Wanda at ang mga gumaganap sa mga Spider-Man's variants at ni Loki ay magkakaiba. Sinabi nila na si Loki ay natural lang na pagmula ng mga gulo at natural lang din sa kanya na magkaroon siya ng iba't ibang pagkatao. At habang tayo ay papalayo sa tamang timeline, asahan pa natin ang iba't iba niyang pagkatao. At pagdating naman kay Peter Parker, tradisyonal raw ang pagkakaroon ng magkakaibang version ni Spider-Man at nagsimula ito sa taong 2000. At sa mga comics noon, napakarami talagang version ni Spider-Man, natural lang din. Pero paano kung sinadya nila ito para sa kanilang commercial marketing plan? Gaya niya lang ng unang reaction natin sa unang pagpasok ni Spider-Man sa MCU. Sa taong 2014, mababalitaan natin ang isa sa mga balita sa usapan sa pagitan ng Sony at MCU at ang issue kay Andrew Garfield at ang nakakagulat na usapan nila Kevin Feige at Amy Pascal na maghati sila sa paggamit ng karakter sa bagong Spider-Man na ginaganapan ni Tom Holland para sa pelikulang Captain America Civil War. At makalipas ang ilang taon, isang libro ang inilabas nila laman ng balitang noong Spring 2014. 2 araw bago makipagkita si Kevin Feige kay Amy Pascal, nagkaroon ng kaunting palitan para makuha nila ng buo si Spider-Man. Paano nila gagawin ito? Unang-una, hindi nila itutuloy ang istorya ni Peter Parker, Andrew Garfield. Kaya sisimulan nila muli ito sa bagong istorya at sinundan ito ng usapan nila Amy at Kevin para sa susunod na pelikula ng bagong Spider-Man. At matapos ang sekretong meeting, medyo nagkaroon ng away. Matapos yun ay nagkaroon ulit sila ng meeting at sinabi ni Kevin Feige na paano kung ilagay ko si Tony Stark para sa bagong pelikula ni Spider-Man at gawan siya ng Iron Spider-Man suit at agara namang umoo si Amy Pascal. At sa taong 2014, matapos ang ilang successful na pelikula ng MCU sa panahong yan, halos wala nang maitakbo ang Sony. At para mailigtas ng Sony ang kumpanya, kailangan nila magsimula uli. Sinabayan pa ito ng pag-a-announce ni Kevin Feige ng buong plano para sa Phase 3. Kasama nito ang 2 pelikula na kasama ang Spider-Man. Kaya ang ginawa ng Sony, pinabayaan nila na kainin ng MCU ang kanilang Spider-Man. At nangyari ang Spider-Man Homecoming, hindi para palitan si Andrew Garfield or Tobey Maguire, dahil kasama sa plano nila na pagsama-samahan sila sa isang screen. Alam nila na maraming mga fans na humahanga sa kanilang dalawa. Pinasok nila isa pang Peter Parker upang magkaroon ng balanse. At ginawa rin nila ito kay Loki para maisakay nila ang mga fans sa tuwing magre-recast o magpapalit sila ng iisang karakter. Kumbaga para natural na sa atin na magkaroon ng ibang taong gumaganap sa ilang sikat na karakter nila gaya ni Captain America, Iron Man, Reed Richards at kahit si T'Challa. At matawag natin silang variants with multiple faces para tuloy-tuloy ang iba't ibang proyekto nila na walang hinayang ang mga fans. May request ka ba at katanungan? Comment lang kayo dyan sa baba, leave a like, subscribe Mstream, smash that bell upang hindi mo malagpasan ang mga video na mapapasabi ka ng oo nga no.